Okay, so bago po tayo mag-solve ng mga ano to? Stability equations. We need to really understand the concept of supports and its different types. Kasi itong apat na nakikita nyo sa screen are the most commonly used type of supports kahit sa beam, sa bridge, sa structures general. Okay? Okay. And then these types of supports have different capacities. May iba't iba silang gamit. Depende sa gusto mong i-design. So, sana pagkatapos ito, may maintindihan kayo. Okay, so, iintindihin natin ano yung type of support, ano yung mga equilibrium equations na dapat kasama sa pag-summation, ano yung known conditions or yung releases niya, tapos ano yung mga reactions na mangyayari sa kada isa yan, sa kada isang yan. Okay, so dito po is balik tayo muna sa statics of rigid bodies. Sa statics of rigid bodies, naalala nyo, meron po tayo doong lesson regarding the analysis of three-dimensional structures. So, sa three-dimensional structures kasi, meron tayong the z-axis, meron tayo ditong x-axis, tapos yung pangatlong axis is y. Tapos, pag three-dimensional, syempre, ina-analyze natin siya according sa axis niya. Diba, nagsasummation tayo dito ng forces along x, meron ding forces along y, tapos meron ding forces along z, depending on the orientation. So, aside from forces, we also consider always moments kasi may rotation. So, merong rotation along z, merong rotation along m, and meron ding rotation along x-axis. So, pag binilang mo yan, that is a total of 6 degrees of freedom, not separation by chance. Okay, 6 degrees of freedom. Anim kasi pag three-dimensional. Nagiging simplified lang naman siya dahil kung babalikan natin yung ating itsura nito mga types of supports, usually nagdi-deal lang naman tayo within the two-dimensional structure, 'di ba? Bibihira na lumalabas ang three-dimensional. Grabe na kasi naka-matrix na yun kung sakali. So, for simplification, meron tayong dalawang axis lang na kinoconsider, that is x and y axis. Okay? Pero, generally speaking, anim kuta na yan. Nagiging tulo na lang dahil ewan, siguro sa mga examinations, sa mga board exams, mas pumapabor tayo long X and Y na lang para mabilis. Pero pag nag-i-staad kayo, iba naman yung structural analysis and design, talagang yon holistic yon, three-dimensional. Okay, so anyway, sige, para simple lang ang ating magiging lesson, X and Y lang naman po kinoconsider dito. But, going back to the topic, we are going to understand the types of supports that is usually solved within our field. So, ang pinakaunang simpleng support na alam nating lahat ay ang pin connection. Minsan hinge, parang attributed din siya halos kapareho ng isang pin connection. So, pagsamahin na lang natin siya sa iisang topic or subtopic. So, si hinge, ano ba ang hinge sa Tagalog? Diba? Nakakakita kayo ng bisagra. Ang bisagra, kapag tiningnan mo siya nga naman sa, ano ba tawag dito? Sa top view, ganyan, ano? So, kunwari yan ay beams or connections. Ayan. Tapos yan yung gitna, ito yung hinge. Ayan. Ano? So, pag tiningnan mo naman siya on a three-dimensional or parang perspective view, syempre hindi ko na kaya mag 3D, diba? Pag sa perspective view, ang itsura niyan is, kaya nga bisagra, ganyan. Ano? So, nafe-flip siya. Ano? Pwede mo siyang galaw-galawin dito. Gets nyo naman na siguro. Kahit sa pintuan, tumingin lang kayo doon sa hinge ng mga pinto. So, yan ang tendency. Mamumove niya is pag ganun. Ano? Yan. So, may highlight yan. Bakit? Kasi ang pag-analysis po natin ng mga ganyang
tipo ng structure is by logic din. Okay, so balikan natin yung nandun sa table. Ayan, sa table ng hinge, makikita nyo, yung equations niya is meron siyang known release na summation of moment equal to 0. Tapos, ang internal reactions niya ay meron siyang fx and fy only. So, explain natin. Hindi po tayo nagsasolve lang dahil gusto lang natin makapasa. Gusto din po natin naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga bagay-bagay. Okay, so sa hinge, we have a tendency of this object to swing. Ito na nga yung swinging na yan. So, pag nag-swing siya dyan, anong mangyayari? Inaalaw mo ang movement ng rotation or simply the moment along that axis. So, summation of moment is allowed. Anong summation of moment? Moment generally is allowed. Kasi nga, ang tendency niya, gagalaw naman talaga siya, iikot talaga yung kanyang structure. Kasi hinge connected lang naman siya eh. Kung allowed ang moment, therefore, sa pagsasummation po natin, di ba, ng equilibrium equation, makaka-release ka. Or i-release mo ang rotation. Moment is released Okay. So, ano yung meaning ng release? Moment is released dahil in layman's term, pinapakawalan mo lang naman yung moment. It is allowed to do swinging. So, it is therefore okay lang na mangyari na magkaroon siya ng swinging. Kaya, kung makikita nyo doon sa table, summation of moment is allowed. So, we are not computing for any moment. Kumbaga, magiging zero lang din naman yung value niya dahil wala tayong pinipredict or wala tayong inaalaw na magkaroon ng value for a moment dahil freely moving siya. Gets? Sana napakinggan nyo yun. Freely moving siya kaya tayo po ay meron lang moment pero i-equate mo lang din siya sa zero. Gets? Okay. So, kung meron po tayong allowed na movement ng rotation dahil M is summation equal to 0, therefore po, magkakaroon po tayo ng known condition o release na equivalent sa 1. Yung release na yan yung C, yan yung bilang nung degrees of freedom na inalaw mo para ma-release. Since ang moment dyan is allowable, so automatic count nyan is C equal to 1. Okay, balik tayo dun sa table. Tingnan nyo po yung sa table. Ayan, moment is known as a condition of release. Ayan, mark up ko pa para makita nyo, mataman nyo. Dahil po yan sa summation of moment equal to 0. Siya, tandaan nyo yan ha. Sa C equal to 1. Ano naman yung reaction na 2? Saan naman galing yun? Si 2 po, kung pupuntahan natin ulit ang tendency ng ating hinge connection. Sige, ilapat lang po natin siya sa 3D, sa 2D pala, sorry. So, si 2D, ganyan, hinge, for H. So, si hinge is, pag nagsasummation tayo, diba, mas napapadali ang mga bagay-bagay kapag meron po tayo methods of section. So, pag sinection mo yan, yung hinge na yan, pag sinection mo yung hinge na yan, ayan, yung section, diba, kalimitan naman talaga, nagko-compute tayo ng Fy and Fx. Ayan. Because there is always an internal rather, there is an internal, hindi ko na yan, internal force, Fx and Fy. Dahil, kapag meron po tayong internal force na Fy and Fx, then, hindi siya magiging equal sa 0. Tama. So, merong value. So, there is a value of Fy, there is a value of Fx. So, bibilangin mo lang yan. Yung internal reaction natin, bilangin mo, we have 1 and 2.
Kung babalik ka dun sa table, ilan yung nabilang natin, di ba? 2. Kasi nga, yung dalawang reaction na yan pertains to Fx and Fy alone. But not on the moment. Dahil si moment is allowed to freely move whatever he likes, right? Siya. So, kung nalilito kayo sa explanation na to, at tatry ko pa siyang i-justify po gamit ang shear and moment diagram. So, eto, ano magkakakonect naman kasi yan? Never in our case na magkakaiba ang explanation ng shear and moment sa supports, diba? Sa shear and moment diagram. Sige, drawing tayo guys. Sa shear and moment, nag-ikot siya. Makanta yun. Sa shear and moment diagram ng isang internally hinged connection. So, ito, syempre pin ito. Tapos, meron po tayong, halimbawa, maglagay tayo ng external load P. Tapos, gusto ko meron ding uniformly distributed load na W. Tapos, sa gitna ng dalawa, meron pa tayo dyang, bilugan ko, meron dyang hinge. O, diba? Tapos, sa dulo, syempre, para pumantay naman siya, lumebel, lagyan natin siya ng roller na lang na support sa dulo. So, ang highlight ko po, itong hinge lang. Wala po tayong pakialaman dun sa nasa labas, sa pin at roller. So, sa hinge, try natin siyang lagyan ng shear and moment diagram. So, hindi man na natin kukomputin kasi wala man po tayong value ng, ng supports. Kumbaga, lang siya, general. Ayan. So, ang magiging V or shear diagram niya, since meron ka ditong reaction kay pin, malamang meron dyan, tendency niya sa shear diagram, pataasin niya, yung value ng shear. Tapos, unti-unti po siyang papantayan niya lang to kasi wala naman siyang external load hanggang sa unti-unti po siyang pababain po nitong P. So, ito pong P, ang tendency niya, ibaba niya yung shear reaction dito. So, magne-negative na, bababa na yan. Tapos, dahil po, meron po tayo ditong hinge sa bandang gitna niya, so, papantay lang din ulit, pantay-pantay, hanggang masuportahan siya ng hinge. Ayan. So, ipantay naman natin. So, tendency ng hinge, sumuporta, patataasin niya yung shear, papantay niya ulit hanggang mag-positive. So, ganyan man baga kapag single force lang, parang pointed load. Pero kapag po tayo ay naka-experience na ng uniformly distributed load na naka-rectangle, so ang tendency naman niya sa Venn diagram, sa shear diagram is gawin na niyang sloping. So, unti-unti na yung bababa dyan, ganyan, hanggang sa last support niya. Tapos, yung equilibrium ng support, syempre, isi-zero niya din yung shear. Yan. Nakagawa tayo ng simple shear diagram. So, ano ang highlight natin dito? Kung mapapansin nyo po, dito sa hinge, ayan, yan yung part ng hinge, diba? Kung ipapantay natin, meron tayo definitely na force along Y. Or, in terms of shear, sige, meron tayong shear dito or force dito, positive side, negative side. Di sum up ko lang yan, makukuha mo yung internal force po kay Fy. Si Fx naman, ang tendency kasi ni Fx, bakit siya minsan 0? Kasi, kung ititingnan mo yung atin pong diagram mismo ng structure, lahat man siya is vertical load. Wala man tayong kaso na binigyan ka ng problem na naka-horizontal ang force P. So, in kaso na merong ganyan, edi pag dinisect mo yung hinge, meron din dapat siyang maging internal na Fx. Pero, bibihira ang mga ganyang pagkakataon. Palagi lang naman siyang vertical loading. Kaya, merong Fy. So, there is definitely an internal force of Fy and Fx. Case-to-case basis. How about the moment? So, sa moment, gawa tayo ng moment diagram. Yan, ang pinaka-paborito natin sa lahat. Kasi hindi natin alam kung ano ang kanyang degree. Pero, tsatsambay na lang natin. Pag ang shear diagram mo is
ano bang tawag dyan? Parang pantay o rectangular in shape, ang magiging moment diagram mo palagi is magiging triangular. Pansin mo, kasi dito point load. Point load pumunta ng rectangle. Rectangle pupunta lang din ng triangular or sloping. Gano'n naman, tingnan mo din yung degree. Pag ang load mo is uniformly distributed na naka-rectangle, pupunta ka sa shear na triangular na or nag-i-slope na. So, ano nang sunod niyan? Siyempre, parabolic curve na or spandrel, whatever. Ano, yun lang naman ang technique dyan para mabilis ka. Anong tingnan mo lang kung alin dyan ang maximum moment, maximum shear, tapos ang laban mo. Okay, so ito, dahil meron ka ditong zero shear, nagsimula ka naman sa zero, papataas lang siya no, ng maximum shear mo dyan. So, mag-start ka rin naman sa zero moment kasi nga pin connection. Tapos, unti-unti kang isasarado hanggang makarating ka ulit sa linyada or sa alignment ng hinge. Kasi si hinge, hindi nga po siya magre-resist ba ng movement? Oo, no? Hindi siya magre-resist ng movement. So, dapat ang alignment mo ng movement ay paganyan. Oh, nakita mo? Dito sa point na to, zero movement. Kasi yun yung alignment mo kay hinge. Ano? O, baka ang gawin nyo, sobrang yung ganun. Di mamamali kayo sa movement diagram. So, ganyan po yung movement niya. Tapos, pagdating po natin noong parabolic na, no, kasi nga 1 degree na to. So, ang next na shape na nung ating diagram, curving to the upward lang naman yan or medyo pabawas. Pero, ayun po sa aking datos, paganto po. Maniwala na lang po tayo sa kanya. Ayan. Ay, sorry, hindi ko na ito mapa-perfect kasi free, lang. Ayan. So, pagdating naman dito, di zero ka na ulit. Zero ang moment mo na dito. Zero din ang moment dito. Saan pa siya nag-zero? Dito sa hinge. Tapos meron siyang kanya-kanya maximum moment. Ayan. So, determine mo na lang dyan kung alin dyan pinakamataas. Yan lang naman ang critical dyan. Okay? So, ano ang highlight natin? Pag hinge talaga guys, moment mo dyan zero. Pero meron kang internal forces Fy. So, okay na. O, moment mo dyan ay 0, pero meron kang value for Fx and Fy. So, sana naiintindihan nyo po siya. So, balik na lang tayo doon sa table. Therefore, for an internal hinge, there is definitely reactions of forces. It may be vertical or horizontal, but it will not resist any moment because it is allowed to move or to swing, to rotate at that direction, whatever direction it is. So, ang unknown condition, 1, for the release of M. Tapos, Fx, Fy is unknown, so you have to solve for the reactions, dalawa. Okay, next natin, roller. Ano ang roller? Meron ba kayong mga deodorant? Tingnan nyo yung bilog nung deodorant. Pangit nung example. Example pa is bilog, so wheel. Gulong, pwede ding sa cart kapag nag-grocery kayo, 'di ba? Tingnan niyo yung gulong. Ano nangyayari sa gulong? Umiikot lang siya, 'di ba? Okay, so i-understand ulit natin ano ba 'to, ano ba 'to, ano ba 'to. As much as possible sa abot ng aking makakaya, maingay sa labas, nagre-record tayo. So, next one is the roller na, no? Roller support. Kay roller, ano ba meron kay roller? Ito na nga. So, gawa tayo ng bilog. Tapos, kunwari guys, ito yung beam. So, ito yung beam. Tendency niya, ay hindi. Tendency ng gulong, dito tayo mag-highlight. So, magkaroon siya ng movement. Kasi ikot naman baga ang wheel. Gaganyan lang yan, no? So, ano ang ating hudyat? Kapag ang roller ay pinapagulong mo talaga, designed po siya para maggulong, therefore, sa pagdating po ng Fx, i-allow mo po siya na magkaroon siya ng movement. So, therefore, allowed movement
sa horizontal. Ay, actually, kung saan siya naka-orient, kung halimbawa ang orientation mo naman is pahiga, edi allowed siya sa FY. Gets nyo na yan? Basta allowed yung movement niya doon sa plane. Sige, lagay ko instead of bodies. Let us allowed is sa plane. Kung saan siya nakalapat. Ayan. So, allowed ang movement sa plane. Kung allowed ang movement sa plane, nire-release natin siya. Kagaya lang din ng explanation dito. Kung ina-allow mo ang movement sa isang bagay, release ang tawag doon. Therefore, it is released. Oh, it is released. So, ano ang meron sa release? Yun na yung C. So, C is equal to 1. Tama ba? C lang ba equal to 1? Ay, joke lang. Hindi pa pala. Na-excite ako eh. So, magigipong, wait lang. So, release ko yung forces along X. It is released. So, may count ka na dyan na isa. Bakit nga ba, kasi nga walang capacity ang roller support para po mag-withstand o pigilan ang movement ng paggalaw ng gulong niya kasi nga, disenyo talaga siya. Disenyo siya para ganyan. Tapos, pa? Sa movement, paano naman yung movement? So, summation po ng moment, sabi daw, ang explanation is allowed. Ina-allow po natin ang rotation. Wala, parang iba na yun dun sa alam natin, no? Ina-allow po natin ang rotation because of induced freedom of movement. Inaalaw ang rotation because of induced freedom of movement. Ang ibig sabihin nito, siguro sa tendency ng roller na mag-slide, susceptible din siya to rotation. We are talking about internal roller force. So, sa internal, highlight, pwedeng maaring merong moment na ma-experience ang support na ito. Ha? Parang malimam yun dun sa naiintindihan namin na roller. Sabi ko nga, internal po ito. Hindi po ito external load. Okay, unahin ko ba ang external? Sige. Sa external kasi, ganito ang mangyayari. Parang vlogger na, no? Hello, sabi ko nga pala, nag-drawing ako dito ng pin saka ng roller for simply supported beam. Tapos nilagyan ko po siya ng biga. So kapag po meron po ditong load, syempre po magawa po tayo ng forces along Y, forces along X. Tapos dito, since free nga siya sa Fx, so wala siyang Fx. So meron ka lang Fy. Pero ma'am, pag nagsasummation po kami ng moment, inaalaw po namin the zero movement sa moment. Tama naman kayo, for external nga yun. Kasi for equilibrium purposes, in order for you to achieve an equilibrium of this structure, particularly, you have to maintain zero shear, zero moment at the supports. At the simply supported beam. So, ano mangyayari? Meron ka dito syempreng shear, tapos unti-unti siyang pasasaraduhin or ibababa ng loading ng B, tapos ipapantay mo hanggang sa ma-achieve niya ulit yung zero shear sa ilalim, ay sa roller dito. Okay, ano naman ang meron sa moment? So, sa moment, syempre, nag-start ka sa zero, so ma-start ka rin naman nga yan sa tapos maximum moment mo, syempre, nandun sa gitna or dun sa loading ng P, depende. Tapos, unti-unti lang din siyang isasarado nung kasi nag-zero pa dito ng shear eh. Edi, ang mangyayari, ganyan ang itsura ng iyong moment diagram. So, anong ibig sabihin dito nga naman, tama kayo, moment is equal to 0. Tapos, dito, meron tayong maximum moment, yung M-max. Pero dito din, no, wala din. Tama kayo na ang moment sa external is 0. Pero iba po ang usapan natin guys kapag
Kapag po tayo ay may internal na roller support. Bigay ko na lang siguro siya as a diagram ulit para maintindihan po natin. So, gawa po tayo ng continuous beam. Continuous, ibig sabihin mahabang beam na ganyan. Yan. So, sa continuous beam, meron tayong pin sa gilid, may roller sa gitna, may roller ulit, tapos sasarado natin siya using this pin. Ayan. So, ganyan. Tapos, gusto ko para masaya, ay meron tayong gagawing uniformly distributed loading. Yan. So, yan. Ang mangyayari, kung idodrawing po natin yung shear and moment diagram niya, ang shear niya dito, ganito. Diba? Ayan, lapat. So, zero shear simula, tataas ng bahadya dahil dun sa force, ibababa nung uniformly distributed load na pa-sloping, tapos tatapat mo dyan. So, eto, tataas siya dyan. Ay, sorry, medyo exaggerated yung ano. Dito ka lang. So, dyan sa point na yan, dahil meron na naman tayong roller, itataas niya yan kasi meron kang internal Fy. So, tataas niyo yung shear. Tapos, kukontrahin na naman ito ni W. So, si W, unti-unti na naman niyang pababain hanggang makarating siya dito. Ayan. Tapos, pantay ko lang, no? Yan. Tapos, dahil meron ka na naman ditong Fy, so tataas na naman siya, ganyan. Diba? Ang saya. Taas, baba lang. Tapos, ito, wala na siyang iba, kundi uniformly distributed. So, mag-share na ganyan. Tapos, sasarado lang din ng Fy. So, may naumit ba tayo? Diba? Wala. Tama naman, diba? So, meron po tayo dito, shear dito. Meron ka dibang shear, ayun sa roller. So, evident na merong Fy. Fy is okay. Tapos, ano pa? Wait. Kaya, meron din ditong Fy for the shear, vertical. Tapos, pagdating dito, syempre, magzi-zero na siya kasi nga, simply supported naman siya dyan. So, wala na dapat yan. Magko-close na dapat yung diagram. Sa shear pa lang yan. Paano pag sa moment? Sa moment, drawing tayo ng guhit. Ayan. O diba, ang ginagawa natin, sinususog natin yung moment mula sa V, sa shear. So, simula ka ng zero shear. So, dahil positive, magne-negative siya dito. Ganyan. Tapos, magi-inflict siya, no? Dito sa part na to. Ano yung inflict? Gaganon siya, bahadya. Ano? Tama ba? Palagay ka, tama naman. Tingnan nyo na lang. Kasi nga ito, positive shear. So, negative moment. Negative moment, unti-unti niyang patataasin yung moment para medyo mag-positive. Siyempre, equilibrium. Tapos, positive ka na naman. So, unti-unti na naman yung pabababain ng ganon. Tapos, negative ka. So, unti-unti na naman siyang gaganon. Para lang siyang mga wire, yan, tapos, hindi, yan, tapos, gano'n na naman siya hanggang sa ma-achieve na niya, ay, naka-hold on pa siya, ayan, parang ganyan lang din, more or less ganyan lang din ang magiging itsura ng ating moment diagram. So, kung mapapansin mo, hindi man magko-close yung gap ng moment sa part ng roller support, meron pa ring moment. Dito rin, so roller, shear, moment, merong value. Gets? Kaya hindi maaaring i-assume na magzi-zero ang moment sa isang internally roller support. Hindi yan pwede maging ganyan, tapos gaganyan. Di para naman tayo niyan nagkulambitay. Tsaka hindi na din siya tutugma doon sa summation ng areas natin na to. Kasi di ba dapat tali yan, dapat magzi-zero lang for equilibrium. So dapat sundan mo din yung sa moment diagram. Which leads us to the lesson or kumbaga conclusion na merong allowed na moment
sa part na yun. So, magkakaroon ka din doon ng release. So, release din yun. Ano? So, therefore, moment is released. So, pinapakawalan ulit natin ang moment dahil inaalaw natin na mayroong value for that along this line or along this support. So, kung bibilangin natin yung release, ilan siya? We have 1 and 2 for fx and summation of moment. Tapos, sa fy, ito yun, no? Yung fy, meron naman siyang internal na reaction. So, it is existing. So, kasama ito sa number of reaction. Okay? So, ano nga? Balik tayo dun sa table. Meron tayo pong meron tayong release na fx and moment sa roller internal, kaya nga internal ang tawag. So, bilangin mo yan, 1 and 2. Tapos, pagdating po kay fy, so, magkakaroon ka ng internal reaction. So, tingnan mo yung trend or yung pattern. Pag may symbol na not equal to 0, yun yung sa reaction. Pag mayroong equal, yun yung sa number of ano. So, bibilangin mo lang 1, 2 reaction equal 1. O sa fix, 1, 2, 3, tatlo daw ang number of reactions. Wala siyang release. So, bakit? Ito na, punta na tayo sa fix. Ayan. This is a fixed connection. Ano bang fix? Ibig sabihin, hindi siya pagagalaw. Naka-fix nga eh. Yan. Oh. Parang hawak mo talaga siya. Hawak ng beam. So, sa fixed connection, ano meron? So, allowed ang rotation? Yes. Allowed ang force na mag-resist at allowed din ang fx. Kaya baga tayo na summation ng tatlong equilibrium equations. Tama, meron tayong summation of forces, summation of moment along x and y. So, yan. So, ibig sabihin, tatlo ang degrees of freedom ng isang fixed connection. Tatlo siya. Explain ko pa ba? Lahat yan may value. Lahat ng support is nagpe-prevent doon sa beam na mag-rotate at maggalaw. Kasi imagine, sa isang column and beam connection na naka-fix, kung ito ay umiikot, di ano na lang ang mangyayari sa structure natin, di ba? Paikot-ikot lang din. Lumilindol, umiikot din tayo. Di ba? O kaya gumagalaw tayo ng sideways. Ang weird naman nun. So that is, kumbaga, allowed to have a internal reaction and internal moment. Okay. So, kung nalilito pa rin, try pa rin natin siyang i-explain through moment diagram. So, ito. So, this is a fixed connection. Meron tayong load P. Tapos, meron po tayo dito shear diagram. So, sa shear diagram, dahil nga siya ay fixed, so, meron kang Fx dyan na magre-resist ng, Fy pala, Fy na magre-resist ng P. So, tataas yung Fy mo, bahadya, ganyan, tapos pabababain ng P, tama? Tapos, unti-unting aakyat hanggang mag-0. 0 ba? Oh, dapat. Kasi nga, nagsimula tayo sa 0, matatapos tayo sa 0 for equilibrium. That is the shear diagram nitong fix na to. Tapos, sa moment, so let us consider drawing in this moment diagram. So, we have here, ito, shear, positive shear. So, tendency niya is, mataas na moment sa gilid. Hindi pwedeng mag-start tayo sa 0 kasi nga, ano ka ba dear? May moment dyan eh. Ayan o, may moment dyan. So, yan yung moment. So, moment, mataas na moment muna, tapos bababa siya kasi nga may positive shear ka dyan. Ano? Tapos, unti-unti din siyang i-counter naman ng negative shear nung nakuha mo. So, unti-unti din siyang tataas, badya. Hanggang maglapat siya sa end, sa fixed end na meron ding moment. So, anong mangyayari? Ganyan ang free body shear and moment diagram ng fixed end.
May moment ka na dito sa gilid, may moment ka din dyan, meron ka din moment sa gitna. Okay? So, ano ang ating buod? Merong moment dito, meron. Okay, so allowed ang moment, merong moment na makukuha. Ano pa? FY, meron ding makukuhang FY. Oh, edi hindi mo siya pwede i-neglect. Therefore, you have to solve for the internal reactions of those three equations. Gets. Madali lang naman ang fixed and yan. Ako yan, pinaka chart. Pero mahirap din ang fix, no? Minsan, pag madaming unknowns. Okay, so for the last type of problem, for the last this is a slider. Ano ang slider? I-search ko siya sa Google. Kung curious kayo, pwede nyo rin po siyang i-try na hanapin kung ano ang itsura ng slider. Pero dahil tayo ay naka-drawing lang dito sa tab, so the-drawing ko lang siya. Ganyan pala yung itsura na. Ganyan. Para din siyang may mga gulong. Tapos, nakaganyan siya, diretso. Ito na yung beam or yung connection. Tapos, usually, supported naman siya sa free end. Para nga, lulundoy yun, guys. So, ayan ang slider. Maraming gulong. So, ang tendency ng gulong is i-slide, literally. Pwede niyang i-slide to pag ganun. Gets? Yeah, gaganyan-ganyan lang yun. Ito, gaganyan-ganyan lang yan dyan. Oh, ayan. Yun daw ang ginagawa ng slider. Sabi daw, slider, sulat ko pa ba? Slider is constrained. So, pinipigilan, constrained ba? Tama. To move along a straight sabi daw horizontal path. So, anong ibig sabihin? Yan ang meaning daw ng slider. Slider is pinipigilan siyang mag-move along a straight horizontal path. Alin dyan yung straight horizontal path? Ay. Constrained ay pigilan. So, hindi, tama ba? Na ito yung pagkakaintindi ko. Hindi siya pwede mag-move dito. Ang movement niya lang is along this pattern. Ay, hindi rin. I mean, sige. Basta disenyo siya to move at a constant horizontal path. So, yan lang. Yan ang movement niya lang. Hindi man yan po pwede na biglang mag-glisya ng ganun. Hindi naman po pwede na umikot na lang siya. Ang weird naman. So, slide lang talaga siya. Para nga din siyang roller kung tutusin. Pero may pagkakaiba daw. Sabi daw, pag roller, diba, ang moment mo is restrained. Zero. Pero, sa isang slider, moment mo naman daw is constrained or restrained. Weird. Yan ang pinagkaiba ng dalawa. So, sige nga, tingnan natin dun. Ayun, no? Ang roller is zero moment, restrained. Pero sa slider, moment is not restrained. So, meron kang makukompute na moment for that. Yun ang pinagkaiba nila sa summation ng moment. Sabi, roller rotates freely. So, ina-allow to na sige ba, masisina lang daw sila. Rotates freely. Si slider, maintain pa rin niya na magkaroon ng alignment. Ayun. So, medyo it is slowly making sense na. Kasi, yung alignment means, kailangan na andito lang yung movement niya. Never, in this case, na yung slide ay bigla na lang magkakaroon ng angle. Bigla na magkakaroon ng angle na ganyan.
'Diba? Hindi rin naman siya po pwede na bigla na lang umikot ng ganun. Kasi nga, ito lang, as in, horizontal line lang na yan, yung kailangan niyang i-sustain. So, kailangan ma-maintain ang alignment ng connection ng slides. So, hindi tayo mag-a-allow ng any moment na magkakaroon pa siya ng any pause para mag-ikot-ikot. Kasi nasa labas. Okay. Siya. So, example na lang, last na, ng isang shear and moment diagram for a slider support. Malay nyo, lumabas to sa boards. So, yan na lang. Slider daw yan. Tapos, meron siyang uniformly distributed na load. Double. Yan. So, ito yung length niya. Ito ay meron tayong support pa dyan para hindi siya umikot. So, pag drawing po daw yung free body diagram saka yung ating VEN, ang itsura po ng ating shear ay diretso ganyan. Ganyan. Tapos, ang itsura naman nung ating moment, dahil may moment dito, so unti-unti siya hanggang mag-zero. Yan. So, yan ang shear and moment diagram. Tandaan nyo na lang kasi makikita natin yung relationship ng shear, ng moment sa types of connection eh. Oh. So, dahil meron kang moment dyan, so restrain. May reaction siya doon. Tapos may Fx ka din, so may reaction din siya doon. Tapos sa Fy, wala tayong inalaw na, oo, totoo ba? Wala ba tayong inalaw? Oo nga, no? Wala dito, shear. Shear at this point is 0. Bakit? Shear is 0 dahil hindi mo inaalaw na magkaroon ng movement along the y-axis. Ito ano? So, yun yung constraint sa kanya. Galing. Design siya to move, pero may moment siya to prevent from turning and meron siyang horizontal force. Sige, to summary. Summary na lang natin. Fy is equal to 0 dahil constraint siya to move. So, hindi siya pwedeng, yun lang yung movement na pwede niyang gawin. Tapos, summation of moment is not equal naman to 0 dahil may moment. May moment pa rin to prevent turning. Sorry naman sa sulat ko. Sana nasusundan yun. Ayan. Tapos, Fx, meron din siyang horizontal. Depende na lang. Yes. So, ayan. Constraint to move at y, may moment to prevent turning, and Fx is solvable. Solvable using equilibrium equation. So, 2. Siya. So, discard ko lang. Yun lang naman yung 4. Daming explanation. Saan may natutunan kayo?